May ugong. Ayun oh. Oh. May DC yan kapag ganyan. Oh, parang bali pa yung fan niya. May DC yan kapag ganyan, susunugin niya yung speaker mo. Eh, ba't nagre-relay, no? Puro integrated muna tayo ngayon. Katapos na natin ng X Pro. Ayan, Xenon na X Pro. Ngayon, ito naman, Concert na AB502B. Original kaya ito? Original, no? Kasi kulay yung Concert, no? Pag original daw, 37. Tingnan natin kung 37 to. O, 37 nga. Original nga ito. Tapos may Samony Venture. Ah, may pangalan ni bossing. Ayun, may sinamoy ni Venture. Okay. O, legit na original ito. Tapos kulay yellowish yung board niya. Okay. Tune nito ay umuugong. May ugong. Ayun, no? Oh. May DC yan kapag ganyan. Oh, parang bali pa yung fan niya. May DC yan kapag ganyan, susunugin niya yung speaker mo. Eh, ba't nagre-relay, no? Yan, may ugong. May ugong daw. Tapos, meron ako napansin, bumigay yung fuse. Ito, oh. Magaling ko to. Bumigay ito, oh. Tabingi siya. Pero nagre-relay, no? Okay. Ngayon, ito yung mission natin 40 days video. Kaya pasensya na kayo kung nagiging alternate na yung gawa natin, yung power amplifier, integrated amplifier, kasi wala naman tayong asahan dito eh. Wala pa tayong kasama. Although may kasama man tayo, pasingit-singit lang. Pasingit-singit na yung punta nito, si paring Rico tuwing linggo na lang. Tapos mayroong isang kumpare ko dito pa extra lang din na hindi naman sila ganun ka bihasa pa. Kaya mapilitan tayo kasi natatambakan tayo ng integrated ngayon. Mapilitan tayo gumawa ng integ. And then kahit pa paano may entry tayo, di ba? And then makapagbigay idea tayo sa mga ganitong klaseng unit. Ngayon umuugong, tapos bumigay yung fuse. Kadalasan dyan ay sira yung output. Sira yung output. Na kung bakit nag-trigger yung relay, ayun ang alamin natin. Baka malfunction malfunction na yung circuit natin. Okay? Wala tayong patupik-tupik. Baklasin na natin itong board. Okay? Binaklas ko na yung board. Tapos ganitong diskarte ko kapag nag-short ng output, nag-test ng output transistor. Ito to. Diba board dito? Ngayon, may makita kayong bloke. Bloke na to is 0.25, 0.33, pero kadalasan 0.35. Kinakalawang pala, oh. Ayun, wala na, oh. Kinain na ng kalawang pala ito. Kaya siguro may bumigay na output daw, kalawang, oh. 100 ohms. Bira niya, no. Kinain na ng kalawang. Yung iba, goods pa naman. Kailangan to hilahin para yung maputol. Ibig sabihin yun, palitin na yun. Isang 100 ohms, oh, na pigtas. Ngayon, ang gagawin nyo dyan ay parang halo-halo na yung yung materialis. Iangat nyo lang yung bloke. Ayan, pag angat nyo ng bloke, bali 8 piraso yan. Apat na para sa may positive, 4 yung para sa may negative. Yan, 0.3. Angat nyo lang yung kabila. Yan, kabilang side lang. Tapos, i-check nyo yung output. Malalaman nyo na yan kung may sira or may shorted na output sa pamamagitan pag-angat lang ng bloke or yung cement type na resistor. Okay? Yan, ceramic ba? Okay, ito. Ngayon, ito nilagyan ko na natanda, oh. Nilagyan ko na natanda. Ito, X, may X to. Tapos dito, may X din. Ayan, magkapares sila. Dito sa may kabilang side is good. Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo ito to. Shorted dito. Ayan, short to. And okay, shorted. Okay, good dito. Tapos ito shorted to. Ayan, short siya, oh. Tapos ito is good naman ito. Okay, good dito. Dito sa may kabila, good din. Good na to. Ang nasira lang is ito, itong magkapares na to. Isang A, isang C. Ngayon, ang gagawin nyo, bago nyo ibalik yung bloke, bago ibalik yan, parang hindi maganda yung pagkapaliwanag ko ngayon, ha. Sanay ako sa power amp kasi. Tingnan naman natin to.
Ngayon, bago nyo ibalik yan, bago nyo ibalik yung bloke, diba, alam nyo na ngayon, alam nyo na kung aling transistor na may sira. Bago nyo ibalik yan, siyempre check nyo muna. Kasi minsan na-open yan. Okay, na-open. Kapag na-open, palitan nyo lang siyempre. Okay, ngayon, ang sira is ito sa dulo, ito, tapos nandito. Ngayon, tanggalin natin yan, tanggalin natin yung output, tapos balik ko yung bloke. Okay, para hindi na umaba yung video natin na. Kumbaga kahit paano ideal, may ideal ako na may bibigay sa inyo. Tapos ito yung mga kalawang tanggalin ko na rin. Okay, ito na yung kwento. Binunot ko na lahat ng mga transistor na maliliit kasi kinakalawang na. Yung iba putol na yung paa. Ano ba yan? Sakit talaga ng kwanto. Ano, putol na yung iba, oh. Kaya ginawa ko, pinutol ko na lang lahat. Binunot ko na lahat. Tapos lahat ng mga kalawang, mga resistor na mga naiwan, nihila ko. Yan, putol na yung mga putol na, ipapalitan na. Pambihira. Pati kapasitor dito, wala na, putol na yung paa niya. Yan ba yun? Ito na itong isa, oh. Tabingi na, oh. Pambihira na yan. Okay, recondition ang gagawin natin dito. Tapos dito yung 10 ohms na sunog, oh. Okay, recondition na. Bunutin natin yung mga dapat bunutin dito. Recon na to. Tagalan tayo dahil pinampalitan talaga natin. Yung mga dumi niyan, wala tayong magawa dyan. Kasi kuwan yan varnish na parang natuyo. Okay, tinanggal natin lahat yan, 5401, 551 mula dito. Basta lahat na yan, pinalitan natin yan. Pati dito. Yan, tapos dito. Yung sa may biasing lang yung hindi, kasi hindi naman kinakalawang sa may biasing niya, eh. Tapos basta halos lahat, 4148 basta yung tipong tingin natin or pag inila natin na putol na, pinalta natin yan. Ito 1.2, 4.7, 100 ohms, pinalta natin. Tapos kinumpleto natin yung tabletas yung ceramic na picofarad na kapasitor. Okay, ngayon pwede nang i-testing to. Kulang ng output, dagdagan ko na nga lang para wala na, hindi tayo pabalik-balik or paulit-ulit ng video natin. Dagdagan ko na agad to 5198 and then A941 para hindi na umaba yung video natin, Yun lang naman, yung technique lang din naman dito, Wala naman tayo nakitang sunog na parts dito. Although dito pinalitan ko na 10 ohms dito. Palitan lang natin yung dapat palitan. Okay, itong nangingitim na to na isama lang sa sunog ng kwan, pero buo yan ng resistor. Palitan lang yung dapat palitan ng mga ginakalawang. Tapos yun na, okay na. Okay, output. Tapos ito, lagyan natin ng fuse to. Ito na yung output, Yan. Ngayon ito natin, Okay, really, ang bilis ng kanya. Halos split seconds lang yung delay, Ngayon, sukatan natin, DC out. Ano naman DC out? Okay, wala. Tapos dito wala din. Goods na to kasi nag-relay na, Pero nagtataka ako kanina may error pero nag-relay pa rin. Ito yung sa kabila pala yung nagdagdag tayo nagpalit tayo. Ayun, bias niya. Nasa 0.4. Tapos ito yung side na ni-repair natin or pinalitan natin ng output dahil nasunog. Ayan. Okay, goods na yan. Haba lang yung oras natin. Gagawin natin, balik na natin to. Tapos gagawin natin dito. Basta pinalitan lang natin. Mga kalawang lang naman yung naging cost na, Mga kalawang. Tapos yun, kaya nasira yung output nitong dalawa, Tapos yung fuse pinalitan natin yan. Bago na yung fuse nyan. Okay, balik natin, tapos audio testing tayo. Ito, nagmamadali tayo kasi gabi na. Dilim na, uwi na tayo. Okay, mamaya na lang natin linisan to pagkatapos natin mag-vlog. Ayan, ang mga pyesa, Basta, wala naman talaga akong kumbaga yung trouble na lang niya talaga is nasira yung output. And then bukod doon, mga kinalawang na parts. Siguro dahil kaya nasira yung output dahil nga normal na yung bias dahil sa mga kinalawang na parts. Kaya nasira yung output. Ewan natin, pinalitan lang naman natin, Sana ba yun? Eto, and then nandito. Tapos pinalitan lang natin, visual check and then hugot check. Hugot. Basta pag hinila mo, hila check pala. Kapag hinila mo siya na putol na, ay palitan mo na.
Diba? Or sa tingin mong talagang kalawang na siya, balitan mo na. Ganun lang maging diskarte dyan eh. Diba? Wala naman tayong totaling trouble na ginawa eh. Nagpalit lang tayo ng mga dapat palitan. Tapos yung fuse pinalitan natin. Once na ma-open yung fuse, kadalasan, or hindi naman talaga ito totaling automatic, kadalasan sira yung output talaga. Okay? Ngayon, may nakakabit pa rin speaker. Diyan pa rin yung speaker oh. Yung source natin, yung laptop natin gumagana. Yan, gumagana na. Malagabog na nga eh. Naka-on kasi yung mic. Okay? O yan. Maka-copyright tayo. Isang channel. Dalawa. Okay na yung audio. Ganun lang. Tapos yung mic yun, lagyan ko agad ng mic para mas mabilis tayo. Check. Mic testing. Check. Goods pa yung mic nya. Check mic testing. Okay. Goods na. Yun lang naman eh, sa mga gustong subukan, kasi mas madali talaga pag-aralan yung concert na EB, mga ito, mga 5 auto, mas madali siya gawin kumpara sa ibang mga unit like mga 733, 739 lang gawa ng Sakura, kasi mas marami kang i-repair doon bukod sa amplifier niya. Tapos yung stage ng mga preamp niya is marami. Unlike dito, mas madali lang siya. Okay, kung makikita kang kalawang, palitan mo yung kalawang, di ba? Pero lang sa may mga sunog talaga, yan, sunog na linya, sunog na parts, yan totally talaga magto-troubleshoot ka ng todo. Okay, kapag napalitan mo yung kalawang na parts, nasira na output, o pag on mo na nag-trigger ang relay, o ibig sabihin, maaring normal na yun. Ngayon, magsukat ka ng bias kung normal or hindi. Kasi ang DC out naman, kapag may DC out yung isang amplifier, tapos mag-relay, ibig sabihin, may problema yung relay mo. Maaring ginamper nila, or yung circuit mismo hindi gumana, di ba? Ngayon, sukatan mo siya ng DC out. Pag may DC out, ibig sabihin may problema pa. Ngayon, alamin mo doon kung aling channel. Di ba? Susundan mo lang yun. Yung baybayin mo yung linya kung saan papunta siya. Kung doon sa right channel, edi sa right channel. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo. Pasensya na kung medyo wala kasi ako sa mood gaano mag-repair ng pipe ng integrated eh. Kaya yung vlog ko hindi siya ganun ka ganda yung paliwanag natin. pati yung pag-video natin hindi siya ganun kaganda. Okay? Pasensya na. Bawi tayo sa sunod. Concert TV 5 auto, may ugong daw sa mini bossing. Ayan ha, kita nyo naman, di ba? Wala nang ugong. May ugong dahil sira yung output. Buti nga, hindi na sunog yung speaker niya. Malfunction yung relay. Okay? Hanggang dito na lang. Maglilinis na lang ako. Okay?